Hello po. Hello ka-viewers. Ngayon po, ang today vlogs po natin ay um, mag-aano po tayo. Magluluto po tayo ng French food po na madali at madaling lutuin lalo na po sa mga OFW at sa mga sa taga Pilipinas at sa mga OFW sa buong mundo. Kaya nga po mga ka-tweets, ka-viewers, kumusta na po kayong lahat dyan sa ating mga OFW, sa buong mundo, sa mga OFW sa buong mundo at sa mga taga Pilipinas. Ngayon po ipapakita ko muli ang madaling lutuin na French food na kinakain po ng mga friends. At saka lalo na po sa ating mga OFW dito sa Paris at kahit din sa Pilipinas, ito pong ipapakita ko po na paano pagluto nito ay easy lang po, madali lang po. Una po, bumili muna kayo ng potatoes. Bili muna po kayo ng potatoes. Ang ingredients po niya, potatoes. Ang maganda po para po madali po siyang lumambot kapag inoven ninyo ay palambutin nyo muna po, ilaga muna yung potatoes. Ngayon naman po, kung wala po tayong oven, pwede naman po yung rice cooker doon gawin. So una po, syempre bumili tayo ng potatoes, ilaga natin yung mga potatoes na para lumambot, para kapag ilagay natin sa lalagyan na ganito, ay madali na siyang maluto. Kasi kapag mga 30 minutes lang maluluto na. So ngayon po, di ilalaga muna ang mga potatoes. And then, syempre, kailangan butter. Kailangan natin ng butter. Pero po sa Pilipinas, dahil medyo expensive ang bilihin, pwede naman po kung meron kayong, alimbawa, yung, ano ba tawag dito, olive oil o mantika. Pero mas maganda po, bili na lang po tayo ng butter. Siguro naman po may mura namang butter sa Pilipinas. So, ngayon po, potatoes and butter. And then, ito po, cheese. Ito po, yung rape cheese po, yung pong naka-ano na po siya na cheese. Bili po kayo ng cheese. Kung ano pong klaseng cheese ang gusto niyo dyan. And then, ipinuhin lang po ninyo yung para bang yung gasgasin ninyo para maging ganito po siya. Ayan po. Ipapakita ko po. Para maging ganito po siya yung ano bang tawag doon? Pinuhin ninyo yung cheese, yun na yun. And then, bumili po kayo ng creme press. Ayan po ang binili kong creme press. Yan po ang mga ingredients. So, ang ingredients po ng French food grata potatoes is potatoes, at saka butter, at saka creme press, at saka yung yung cheese po. So ngayon, ipapakita ko na po kung paano po ang pag-uumpisa ng ng mga ingredients pag mix. Una, syempre, lalagyan po ng butter muna ito. Lalagyan po muna ng butter sa gilid para po hindi dumikit yung mga potatoes. Ayan. Lalo na po sa mga momshi sa Pilipinas, ito po ay mabitamina. Kahit sa ating ding matatanda, mabitamina po ito lalo na sa mga tuhod, ganyan, lalo na po sa mga bata. So ito po ay magandang gawing dinner. Ang potatoes, grata potatoes. Masarap po. Instead na po puro rice. Sa palagay ko po, mas makakamura kayo kung ganito ang gagawin ninyong dinner. Kasi po sa gabi, wag na po kayong kumain ng maraming rice. Nakakataba po yun, hindi po maganda. Kami nga po dito sa Paris, hindi na kami talaga. Pero ewan ko po sa iba, kasi kami pong mag-asawa, hindi kami kumakain ng rice sa gabi. Maliban nga lang po kung may occasion kami dito o may mga kami dito. Halimbawa, mga bisita. Siyempre, kapag may bisita ka,
mag-aano ka, maghahanda ka ng rice dahil pagod po sila sa trabaho. Siyempre, matik na yung may rice. So, ayun po, lalagyan po natin ng butter yung gilid niya. And then, pagkatapos po natin, lagyan ng butter. Ayan, may butter na po siya. Di may butter na po siya. Ipilap natin po, ano po natin, ayusin po natin yung mga potato. Ayan, ilagay lang po natin sa loob. Yan, aayusin lang po natin yan. Ayan po. Aayusin po natin yung mga potatoes. Ako po hindi ko na po aartehan masyado para po mabilis ang vlog ko. Kasi po hindi ko pa po alam kung paano yung dahil wala po akong time na mag-ano sa cellphone. Kung paano ko mas lalong pagandahin yung vlog ko sa lalagyan ng hindi na po kasi ako nag-e-edit eh. Kagaya po ng iba, ine-edit po nila, ganyan. Pero ako po, yung mga vlog ko po, wala na pong edit yan. Kaya ayan po, ilalagay lang po ninyo na ganyan. Yan. Ayan, sandali po, iaano ko muna. Ayan po, ilalagay lang po ninyo ng ganyan yung mga yung mga potatoes. Syempre po pala, oo nga po pala, baka makalimutan. Yan. Kasi, ayan po, may potatoes na po. Ayan, may potatoes na. Syempre, nilagyan ko na po ng butter yung nakita nyo kanina. So, ngayon po, syempre, yung gitna, lagyan natin cheese. Ito po, mabitamina po ito para sa mga bata at sa atin din pong matanda. So, ngayon, lalagyan ko na po siya ng cheese. Ayan, cheese. Ayan, lalagyan ko po ng cheese sa gitna. Cheese sa gitna. Ayan. Siyempre po, bago ko ilalagay yung iba, lalagyan ko sa gitna ng cheese para lalong masarap. Ngayon, wala pong asin ito. Hindi po ako naglagay ng asin kasi alam naman ninyo, maalat na yung cheese at saka hindi po yun. Ano bang tawag dito? Mas maganda yung matabang. Kasi kapag maalat, baka magkasakit tayo sa kidney. Ngayon kapag naman matabang, at least pwede naman kayong mag-asin. Pero dahan-dahan lang po sa asin para iwas sa kidney. Ngayon po, dahil meron na po siyang cheese, ayan, ilalagay ko po yung the rest. Ayan, ilalagay ko po yung the rest. Ayan, the rest po, ayan. Hindi ko na po aarte ng pag-aayos. Basta po ilalagay ko na lang. Yan, ganyan. Para po mabilis po tayo. Ayan. Alam niyo po, yung mga amo ko, yung mga anak nila, at saka sila po, mga Pranse. Minsan po, ito po yung inaano nila. Natutunan ko po ito sa mga amo ko. Dati nung pumunta ako sa Paris, wala akong alam lutuin, kundi sinigang, at saka magprito, yan. Yung mga lang po, easy. Di ayan po. Ayan na po yung mga patatas. Ngayon, lagyan ulit po ng cheese. Siyempre po, para hindi masira ang cheese, ay itotodo ko na siya. Ayan, itotodo ko na ng ilagay. Ayan, nilalagay ko na po yung, yan. Pero po, siyempre, konti muna. And then, ayun nga, wait lang po. Kukuha ako ng kutsara dahil nakalimutan kong kumuha ng kutsara. Wait lang po, hintayin po ninyo ako. Ayan po, ito po, may kutsara na po. Ilagay po natin ito po yung creme press. Creme press po ito. Ayan, creme press. And then, i-tapping po natin sa itaas ng potato. Pero, syempre po, ilalagay ko na rin lahat yung creme press para po, naku, masarap po ito. Ito po yung dinner naming mag-asawa. Pero yung mga ibang Pilipino, hindi nila hiligata yung ganito. Pero ako po, dahil sa tagal ko po dito sa France, masanay na po akong kumain ng French food. Pero syempre, I love Filipino food po. Pero syempre, gustong-gusto ko rin yung yung mga French food po kasi bukod sa madali silang lutuin, hindi pa nakakataba. Kaya sa mga Pransi po,
madalang lang po yung mga matataba sa mga pranse. Kasi nga, dahil masyado po silang conscious sa katawan po nila. Kaya ito pong niluluto ko na ito, pwede po ito pang pamilya. O so, nailagay ko na po yung creme press. Ngayon, ang gagawin po natin ulit, lalagyan po natin ulit ng cheese. Ayan. Ayan, cheese. Siyempre po, yung binili ninyong cheese, ilagay na po lahat para hindi po siya masira. And then, ayun, ilalagyan ko na ng creme press sa gilid. Ayan, sa gilid. Lalagyan ko po siya ng creme press sa gilid. Ayan. Ayan, yan po. Ngayon po, kung may aluminum foil po kayo, pag nilagay po ninyo sa oven, ibalot po nyo ng aluminum foil. Ngayon, ako nga po, hindi ko nga po alam yan. Pero pwede rin hindi lagyan po ng aluminum foil. Pero hindi ko po ako nga yan. Hindi ko alam kung may aluminum foil po ako. Ayan. O ngayon, edi nailagay ko na po. Ito, nailagay ko na yung creme fraiche ulit. Ilalagay ko ulit yung tira na fromage. Ayan, ako, dami niyang fromage. Ang sarap po nito. Dinner po namin, mamayang gabi po ito. And then, sandali lang po, buksan ko po yung oven. Ayan. Ngayon po, i-oven ko na po ito, i-oven. I-oven ko po siya ng 30 minutes. Ayan po, ayan. Ayan na po siya. Ang tawag po dito ay, kapag po niluto po ninyo, kailangan yung ano po siya, yung brown. Yung itaas po niya, magbo-brown po. Yung maluluto dapat yung creme press po. Oh, sorry po. Kailangan pong maluto yung creme fraiche niya tsaka yung cheese niya. Kasi yung potatoes po, luto na po dahil nailaga ko na po. Ngayon po, i-oven ko po siya ng 30 minutes. Pero muli po, ang masasabi ko, kung wala po kayong oven, pwede po ninyong gawin ito sa rice cooker. Ang gagawin po ninyo sa rice cooker, una, syempre, lalagyan nyo ng butter sa gilid. And then, pagkatapos ninyong nilagyan ng butter sa gilid, ilagay ninyo yung mga hinating in-slice na mga potatoes. Di na ilagay na po ninyo yung potatoes na nilaga, na ina-slice po ninyo, na maninipis. Ngayon, pagkatapos nyo pong na-slice na manipis, lagay na nga po nyo doon sa loob ng rice cooker. And then, pagkatapos po nun, lagyan nyo po ng yung creme press nga na pinakita ko nga po kanina. And then, pagkalagay po yung creme press, ay lagay na po ninyo yung cheese na yung durog, yung ano po na cheese, yung kagaya po nito, yung mga rape na cheese po. And then, depende po at depende po kasi sa dami ng niluto. Pero po, maximum po 30 to 40 minutes po. Basta po nakita nyo na pong mag-brown is luto na. Kasi nga po, dati na pong luto yung potatoes. Ngayon po, dadaling ko po siya sa oven ito. Wait lang po. Mamaya po, ipapakita ko kapag luto na po siya. Kaya standby ko muna po ang aking Ayun po, nilagay ko na po siya pala sa oven yung aking ginawang grata potatoes. Dahil ano po siya, matagal pa, 30 minutes, papasok pa po ako sa work. So, ayun po, so hindi ko na po ipapakita kung paano po siya kapag ang itsura niya kapag luto na. Pero masasabi ko lang po, kapag brown na po siya, yun po, luto na po siya noon. Kasi nga po,
dati na pong luto yung potatoes niya. Kaya ayun po, marami pong salamat. Sana po nag-enjoy po kayo sa aking simpleng vlogs. Jenny Magat. Ito pong vlog po na ito ay mixed vlog po siya. Minsan may cooking, minsan may opinion, minsan may reaction. Minsan naman po, basta po marami pong mix nga po ang Jenny's Vlogs po. Kaya yun po, maraming po salamat sa panunood at nawa po patuloy niyo pong suportahan ang aking vlog, Jenny Magat. At kasi po, kahit paano, para makapag-charity naman po tayo, makatulong tayo sa ating kapwa, mahihirap. Yun po ang layunin po natin dito sa Jenny Magat Vlogs. Kaya, ayun po, please subscribe my YouTube channel. Hanapin lang po ninyo sa YouTube channel, Jenny Magat. Ayun po, lilitaw na po yung picture ko doon. And then, i-click po ninyo yung notification and then paki-subscribe and like and share na lang po. At maraming salamat po muli sa panunood. At kung malungkot po kayo, mag-pray lang po tayo. At kung may mga problema po tayo, ayun po, ibigay natin po sa Panginoon, mag-pray lang po tayo. Para po, kasi ang Diyos po ang comfort po natin sa lahat. Siya po ay yung kalakasan po natin. Kaya muli po, God bless po sa ating lahat at sa muli na lang po. Bye-bye po.